isa sa mga bansa na madalas dinadaanan o tinatamaan ng bagyo sa buong mundo. Bawat taon, nakararanas ang mga residente ng matinding pagbaha, lalo na sa Espanya, Manila. Ang dahilan ng madalas na pagbisita ng mga bagyo kada taon sa Pilipinas ay dahil malapit ang Pilipinas sa Western Pacific Typhoon Belt, na kung saan nabubuo at lumalakas ang mga bagyo. Kilala ang Espanya sa kasaysayang bilang isang kalsadang lumulubog sa bawat pagbuhos ng ulan, saksi sa paulit-ulit na paghihirap ng Maynila. Bagamat hindi ito bigla ang trahedya, ay matagal na rin itong sugat ng lungsod. Sa mga residente naman, tuwing bumabaha ay nahihirapan sila pumasok sa mga trabaho o paglakad lang sa kalsada. Ang mga simpleng gawain tulad ng pamimili, pagpasok sa opisina o maging ang pag-uwi ay nagiging mahirap at delikadong lumusog sa baha. Nagiging sanhi ito ng panganib at pangamba rin sa mga taong ang sakit ng dulot din ng baha. Ang leptospirosis, isang nakakaawang sakit na dulot ng bakterya, tinatawag na leptospira. Bago pa man maging abalang daan ng Espanya, isa na itong mababaing lupa. At habang lumalaki ang Maynila, lumalaki rin ang populasyon ng mga taon to. At tinabunan na rin ng mga gusali. Unti-unting nawala ang espasyo para huminga ang tubig. Para sa mga residente, ang baha ay nila ng biskatan. Ito ay hatang sa kabuhayan, kalusugan at nagpasanit sa araw-araw na ito. Dahil dito, kapag bumuhos ang habagat, hindi lamang tubig ang umakyat sa kalsada, kundi pati na rin ang takot, pagod at kawalan ng katiyakan kung makakauwi. Isa sa mga pinaka-naapektuhan nito ay ang mga estudyante sa kalapit na universidad, ang University of Santo Tomas, at maging mga paaralan katulad ng Perpetual at Dominican School. Ang umaasa sa kalsada ng Espanya para sa pangarap, kinabukasan at edukasyon. Ngunit, sa bawat baha ay yung nagiging suliranin na sa mga estudyante ang pagkuha ng mga masasakyan pauwi, pati na rin ang simpleng pagpasok sa klase ay nagiging panganib. Ayon sa tala ng Journal of Environmental Sciences, ang pagbaha sa Maynila ay hindi lamang dulot ng ulan, kundi pati na rin ang dekadang hindi planadong urbanisasyon, kung saan mas piniling patatagin ng lupa kaysa pakinggan ng babala ng kalikasan. Ayon naman sa UP Resilience Institute at kay Professor Lagmay, ang Metro Manila ay isang natural floodplain, isang lugar na likas na dinadaanan at iniipunan ng tubig bago ito dumaloy patungong Manila Bay at Laguna de Bay. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga natural na daluyan ng tubig o tagasipsip ay tinanggal na tulad ng mga puno at natural na lupa. Tinayuan ito ng mga gusali at ang lupa ay ginawang espalto nang walang konsiderasyon sa natural na galaw ng tubig. Ito ang paalala na ang Espanya ay hindi lamang isang kalsada na nilulunod ng ulan, kundi isang tahimik na salaysay ng lungsod na nakalimot makinig. Sa bawat patak ng ulan, may panganib sa damdamin ng bawat isa. Sa bawat pagbaha, may buhay na masasalanta. Bawat natural na lupa na ginawang espalto at bawat drainage system na barado. Naway hindi natin baliwalain ang kalikasan natin. Sa kabilang dako, hindi nagtatapos ang kwento sa Espanya sa pag-atras ng delubyo na dulot ng pagbaha sa mga residente at estudyante. Dahil kasabay ng pag-urong ng baha, ang paglitaw ng mga panganib na hindi agad nakikita. Sa ganitong realidad, malinaw na ang problema ay hindi lamang tungkol sa kalsada ng Espanya at ang mga kanal nito. Nagreresulta ito ng mas kaunting daluyan ng tubig at mas maraming baha.
na kung saan mas maraming mga buhay ng residente ang apektado rito. Kasunod nito ay isang suliranin din ang pagbabago ng pandaigdigang klima sa buong mundo o climate change na nagiging dahilan ng mas madalas na pag-ulan sa bansa, dulot ng madalas na pag-evaporate o pagsingaw ng tubig na nagdudulot ng mga madalas na pagbaha na sanhi ng pagbagyo. At dito na pumapasok ang tinig ng kabataan bilang bahagi ng solusyon sapagkat sila ay may kakayahang maging mamulat, makilahok at kumilos para sa pagbabago ng isang lugar. Isang halimbawa na maaari nating gawin ay ang simpleng pagsali sa mga clean-up drive ng barangay. Sa ganitong pamamaraan at simpleng hakbang ay mayroon ng magandang epekto sa kapaligiran. Maiiwasan na ang mga pagbaha at makatutulong pa tayo sa ating kalikasan. Ang clean-up drive na ito ay hindi lamang pisikal na gawain, kundi isa na ring hakbang sa kamalayan. Ang gawaing ito ay nagiging karanasan na nagiging aral na mas tumatatak kaysa sa anumang paalala at babala. Ang pagkilos sa clean-up drive ay nagbubunga rin ng disiplina at pananagutan sa komunidad. Kapag nakikita ng mga residente at kabataan na sama-sama ang mga tao at estudyante sa karaniwang mamamayan sa paglilinis ng kapaligiran, ay nabubuo ang pakiramdam na ang kapaligiran ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan, kundi ng bawat isa. At dito, pumapasok ang kahalagahan ng unity o pagkakaisa. Sa paraang ito, maaari nating gawing posible ang imposible. Walang imposible sa mga taong nagkakaisa at nagtutulungan tungo sa kaunlaran. Bilang isang kagawad, nakikita ninyo ang epekto ng baha sa Espanya sa mga mamamayan tulad ninyo. Bilang katanungan po, paano nakakaapekto ang paulit-ulit na pagbaha sa iyong pang-araw-araw na buhay tulad na lamang ng inyong pagpasok sa trabaho o pagkuha ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng tubig at pagkain? Bilang isang kagawad ng Barangay 452, matagal na naming nararanasan ang baha dito sa Espanya. Sa awa naman ng Diyos, natutugunan namin lahat ng mga pangangailangan ng mga constituent namin. Sa pagpasok, walang problema kasi bilang public servant, talagang kakayanin namin. Ang lagi lang naming pinaghahandaan sa tuwing may mga ganitong kalamidad baha is yung mga kailangan ng mga constituent namin like yung tubig, pagkain. Nagsusupply kami niyan sa pondo mismo ng barangay kasi meron naman tayong pondo dyan. Yung mga tubig naman, madali naman yan kasi nakakakuha naman tayo sa mga groceries. Pero yon bayad naman lahat yon. Ngayon, yung sa mga tao naman na naapektuhan like yung mga nagtitinda sa mga kalye, sa mga eskinita or ganyan, sinasabihan na lang namin sila na pag hindi na kayang matinda dahil tumataas na yung baha dito sa Espanya, talagang nagliligpit naman sila. Then bilang kagawad, chine-check namin from time to time kung sino yung mga naapektuhan para pinapatira namin dito pansamantala sa ating barangay kasi hanggang 5th floor naman to. So, nagpo-provide kami ng mga kailangan nila. Kaya ang pagbaha sa Espanya ay hindi lamang usapin ng ulan, kundi ng klima at lungsod na hindi handa sa pagbabago nito. Maaari mo po bang ilarawan ang pinakamalalim mong karanasan sa pagbaha sa Maynila, particular sa lugar sa Espanya? Ano ang nangyari at ano ang nararamdaman mo sa mismong sandaling iyon? Sito kasi sa Espanya, konting ulan lang, baha kaagad. Apektado kaming mga tindera. Siyempre, lilikpit mo yung tinda mo. Wala ka ng benta, di ba? Siyempre, kinakailangan mo araw-araw ka kumita, di ba? Yun lang, yun ang mahirap talaga pag bumabaha dito sa Espanya. Walang benta, walang kita. Tsaka hindi ka rin makalusong. Siyempre, mamaya magkaroon ka ng sakit, di ba? Para po sa inyong palagay, at dahil ikaw rin ay isang residente sa barangay na ito, ano kaya ang pwede nating gawin upang masolusyonan at mabigyang aksyon ang pagbabaha nito sa Espanya?
Ay para po sa akin, kagaya ko na council sa barangay Tanod, every Sabado nagwawalis po kami para yung mga basura hindi papasok sa mga drainage at nag-aano po kami ng drainage para yung baha, yung tubig tuloy-tuloy pagdaloy para hindi ma-imbak sa ilalim ng drainage. Lalo na tayo, kahit hindi tayo council, pwede tayo linisin natin ang harap natin para sa ganon maiwas-iwasan yung baha. Para yung mga basura hindi pupunta sa makabara sa mga drainage natin. Sa ganon, tuloy-tuloy daloy ng tubig. Mahalaga rin ang pagpapalaganap ng kaalaman at kamalayan tungkol sa mga pagbaha at polusyon. Katulad ng ginagawa namin ngayon, kami ay nagpapalaganap ng kamalayan at solusyon tungkol sa mga isyong pagbaha. Gagamitin namin ang dokumentaryong ito upang magbigay ng impormasyon sa pamamagitan ng pagbabahagi sa social media, sa klase at mga guro. Sa ganitong pamamaraan, ang impormasyon ay nagiging kasangkapan upang baguhin ang pananaw at gawin ng mas nakararami. Nakakabit sa hangin ang buhay ng tao. Hindi tayo mabubuhay kung wala ito. Sa bawat paghinga, umaasa tayong ligtas, malinis at nagbibigay buhay ang hanging pumapasok sa ating katawan. Kaya naman, ang malinis na hangin ay hindi dapat maging pribilehiyo, pagkus maging karapatan ng bawat isa sa ating mundo. Ngunit sa ilang bahagi ng lungsod, katulad na lamang dito sa Tandang Sora, Quezon City, na kung saan ang hangin na nagbibigay dapat ng buhay ay nagiging panganib na hindi agad nakikita. Sa araw-araw, humahalo sa hangin ang usok mula sa mabigat na trapiko, diesel ng sasakyan, at mga insidente ng sunog sa paligid. Mula sa nasusunog na basura hanggang sa mga kabahayan, sa unang tingin, tila normal na bahagi lamang ito ng buhay lungsod. Ngunit para sa mga residente, bawat ulap ng usok ay may kaakibat na kaba. May mga umagang gigising ang komunidad na may hapdi sa lalamunan. May mga batang mas pinipiling manatili sa loob ng bahay. Hindi dahil sa ulan o dilim, kundi dahil mahirap huminga sa labas. May mga matatandang inuubo at may mga pamilyang napipilitang magsara ng bintana kahit tirik ang araw. Ayon sa World Health Organization, ang WHO, ang mga puno at halaman ay nakakatulong sa pagsipsip ng mga dumi at nakakabuti ng kalidad ng hangin. Ang polusyon sa hangin sa Tandang Sora ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng emission testing at regulasyon sa mga sasakyan. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, malaking bahagi ng air pollution sa Metro Manila ay nagmumula sa usok ng mga sasakyan. Kaya mahalaga ang regular na inspeksyon at maintenance ng mga ito. Bukod dito, makatutulong din ang pagtatanim ng mga puno at paglikha ng mas maraming green spaces sa lugar. Pwede po ba kayo ma-interview patungkol po sa air pollution na nagaganap dito po sa Tandang Sora? Oo naman, why not? Maraming salamat po. Una pong katanungan. May mga hakba po bang kayong ginagawa upang maprotektahan ang iyong sarili laban sa air pollution? Well then, I may suggest by myself that when it comes to the air pollution, it starts from us. Because we create from that kind of, tawag nito, na nagkaroon tayo ng pollution, tayo ang gumagawa. So, ang ginagawa ko lang nun, maybe I always wear a mask when I think that when I go out to the place where it is polluted. And sometimes
Di lang sa pag-iwas, nagkakaroon din ako ng self-awareness kung paano ko siya ini-act or paano ko siya iniiwasan. Not just only for iwasan, but also for on how to overcome from it. Pwede po ba kayong ma-interview ngayon? Apa. Handa po ba kayong makihalok sa mga programang pangkalikasan upang mabawasan ang pollution sa hangin? Bakit po? Opo, para po makatulong mabawasan ng air pollution sa aming lugar. Saka rin para makatulong po sa mga kababayan. Maaari po ba kayong interviewin? Go, ma'am. Patungkol lang po ito sa mga polusyon po sa hangin po. Bali, ang una pong katanungan, nakakaapekto po ba ang maruming hangin sa inyong pang-araw-araw na gawain? Para sa akin, ma'am, nakaka-apekto eh. Kasi yung una, yung kalusugan mo. Apo. Lalo na yung kumakalanghap ka ng maruming hangin. Sa baga. Apo. Saka yung kakaroon ka ng hihina yung immune system mo. Pag nakalanghap ka ng maruming hangin, kagaya nung sa mga sasakyan, pag nalalanghap mo siya, magkakaroon ka ng sakit kagaya ng ubo. Apo. Bali sa pangalawang tanong naman po, may sapat po bang aksyon ang barangay o lokal na pamahalaan laban sa air pollution? Para sa akin, ma'am, meron naman, kumbaga hati. Apo. Kasi unang-una, pwede naman siya aksyonan, kaso lang sa estado ng pamumuhay dito sa Tandang Sora, malabo. Apo. Kagaya nung sa mga sasakyan pa lang dyan galing yung pollution ng hangin eh. Para sa akin siguro parang 80% Apo. na mahirap masugpo. Samantala, ang pagigayad sa paggamit ng papublikong transportasyon at carpooling ay epektibong paraan upang mabawasan ang dami ng sasakyang naglalabas ng usok. Maaaring masolusyonan ang polusyon sa Tandang Sora na maaaring gawin ng mga residente ay ang ipagbawal ang pagsusunog ng basura. Kailangan palakasin ang pagpapatupad ng batas at turuan ng mga residente ng tamang waste segregation at koleksyon upang maiwasan ang pagsusunod ng naglalabas ng nakakalasong busok. Mahalaga ang edukasyon sa pag-unawa ng epekto ng maruming hangin sa kalusugan. Sa pamamagitan ng mga seminar sa paaralan at barangay, mas magiging responsable ang mga mamamayan sa kanilang mga gawain na nakakaapekto sa hangin. Kung mas maayos at abot kaya ang pampublikong transportasyon, mas kaunting tao ang gagamit ng pribadong sasakyan. Mas kaunting sasakyan sa kalsada ay mangangahulugang mas kaunting usok na nalalanghap. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, na ipapakita na ang pangangalaga sa kapaligiran ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan, kundi ng bawat mamamayan. Halina't sumpuin ang polusyon sa hangin! 다시 지는 곳에 연연하였던 나의 작은 방 텅 빈 마음 노래를 불러봤자 누군가에겐 소음일 테니 꽃다문 잎 그새로 삐져나온 보잘것없는 나의 한숨에 나 들으라고 내쉰 숨이더냐 아버지 내게 물으시고 제발 저런 응답하